Unang Pedro, chapter 2, verse 11. Yung binasa ni Tinere, ano yung pinjin siya, pareho sa iyo. Pinakamaganda yun, na interpretasyon dyan sa 1 Peter 2:11 sa Tagalog. Kompleto yun. Ulitin ko po yun, no? Sa King James, no? Sabi doon mga minamahal, sabi ni Pedro, mga minamahal niya tayo, no? Yung mga kapatid niya sa Panginoon. Pinamamanin ko sa inyo, tulad sa mga nangingibang bayan, no? Nangingibang bayan tayo dito. At nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na nakikipagkera siya, nakikipagdigmaan sa ating kaluluwa. Yung pita ng laman, nakikipaglaban siya sa kaluluwa natin. Ito, napakaganda mo dito sa atin, sa Living Bible. Ito, sinulat ko sa Living Bible. Ang ganda niya. Sabi dito, sa Living Bible, "Dear brothers, you are all the visitors here." You are all the visitors here. Since your real home is in heaven, ito ay nating tahanan, bahay sa langit. Kaya nangingibang bayan na tayo dito, naglalakbay lang tayo. Lately lang, nung panahon ng maglalakbay natin, dahil napakikli ng buhay. Kasi kailan na, nakaalala ko, maliit bata pa ako. Ito na ngayon, 66 na ako. Napakaikli, di ba? Nung buhay ng tao. Since your real home is in heaven, I beg you, nakikiusap ko sa inyo, to keep away from the evil pleasure of this world. Layuan nyo ang masasamang kasiyahan ng mundo ito. They are not for you. Hindi ito para sa inyo. For they fight against your soul. Nakikipaglaban siya sa ating kaluluwa. Sabi dito sa NPP, maganda rin. Mga minamahal, nagsusumama ako sa inyo bilang nangingibang bayan at nakikitira lamang sa mundo ito. Makikitira lang tayo sa mundo ito. Huwag mong susundin ang mga hilig ng laman o pita ng laman na nakikipaglaban sa inyong kaluluwa. May digmaan, may gera. Diba? Na pinakaharap tayo sa mundo ito. Bilang istanghero, bilang dayuhan, bilang nangingibang bayan, bilang naglalakbay. Ang tunay nating tahanan, sabi ng Living Bible, your real home is in heaven. Philippians 3:20, kayo ay mamamayan ng langit. Hindi tayo taga rito. Diba? Hindi tayo taga rito. Uuwi tayo sa tunay nating tahanan. Sa tunay nating bahay, uuwi tayo. Katulad ng mga sa Amerika, naglalasa sila, pag umitan sila, uuwi sila rito. Ganun din. Tayo, nasa tayo na darating na araw, uuwi na tayo sa bahay natin. Doon sa langit, para makita na natin ang mukhaan si Jesus. Ano ba talaga ang tsura niya? Ano ba talaga ang tsura ng Amang Diyos na sa langit? Diba ba? Ano ba talaga ang banal na Espiritu Santo? Diba ba? Darating yun sa buhay natin. Pero bilang nangingibang bayan sa mundo ito, dumadaan tayo sa mundo ito, meron tayong gera na dinadaanan, merong labanan, merong digmaan tayong nagdaraanan. Kaya kailangan natin ng kalakasan sa ating paglalakbay. Meron tayong lakas para paglakbay natin dito, anuman ang ating pagdaraanan na pakikibaka, digmaan, imagsik ang wage war. Sabi ko sa English ng talagang they fight against your soul. Talagang lalabanan niyo yung kaluluwa natin. Lalabanan niyo yung kaluluwa natin na sumunod sa pita ng laman. Sa pita ng laman. Sa langit, wala akong pita ng laman. Dito lang sa mundo, meron ng pita ng laman. Yung masamang gilid ng laman, meron dito. Pero sa langit, wala. Meron tayong kaluluwa dito, pero yung kaluluwa natin, pupunta rin, uuwi na rin siya sa langit na kanyang pinanggalingan. Uuwi rin siya doon. Kaya, sa ating paglalakbay dito,
kailangan natin ng kalakasan para tayo magtagumpay sa masasamang hilig natin. Wala tayong nakalipin yan eh. Wala tayo galing dyan sa ganyang kahinaan. At minsan, hindi pa natin lubos na tatagumpayan yan. Yung kaluluwa natin, ang kaluluwa, isip, kalooban, damdamin. Ibig sabihin, yung isip natin nakikibaka sa pita ng laman. Gusto ng laman, gawin mo yan, gawin mo yan. Nakita lang natin sa Galatians chapter 5, verse 3, di ba? Sa verse 26, sabi nga, huwag kayong magmagalingan sa isa't isa. Tapos sabi doon, huwag kayong magmagalingan sa isa't isa, huwag kayong magpataasan. Diba? Tapos, huwag kayong maging palalo. Sabi doon, di ba? Sa verse 26 ng Galatians, yung 19, ito ang pita ng luwan, galit, poon, pag-aaway, kanilang dugo. Sabi sa verse 14, mag-ibigan kayo. Kung hindi kayo mag-iibigan, magsasakmalan kayo, magkakaubusan kayo. Di ba? Diba? Merong pag marami kang alam, huwag kang magpapakita na nagmamagaling ka. Dahil pa pang magpakababa. Diba? Kung marami kang alam. Dahil yun naman, ginagawa mo yun, hindi ginagawa mo sa sarili mo, ginagawa mo yun sa Diyos. Diba? Para mag-go lang ng Diyos. Yung gawa, yung karunungan mo yun, share mo, para tumibay ang iglesia, para maluwalhati ang Diyos. Diba? At yung mga konti, tulong-tulong. Diba? Team building, team works. Diba? Diba ba? Pero talaga konti alam eh. Lahat ang gagawa ay nabigay sa kanya ng Diyos eh. May hindi kayo. Nakakatuwa siya. Bakit? Konti lang kanyang pananagutan sa harapan ng Diyos. Pagsusulit ng mga gifts na binigay ng Diyos, paano natin ginamit. Kaya, kailangan natin ng kalakasan sa paglalakbay sa mundo ito. Ang the greatest enemy natin is ourselves. Mabigat na kaaway natin. Hindi si Satanas, hindi ang tao. Kasi hindi mo natin kalaban ng tao, sabi ng Bible. At hindi si Satanas, walang ginawa yun, hindi kong bungalan ng mga diablo. Ang pinakamahirap na kalaban natin, yung sarili natin, natin yung nag-uumibting yung pita na naman. Diba? Naiingit ka, nagsiselos ka. Gusto mo awayin na yung tao, kikalit ka. Diba? Nahihirapan tayo doon, diba? Pag nakakaramdam ako ng gano'n, nagkakitangsang nagpapray ako ng ano. Kasi, gusto tayong baguhin ng Diyos eh. Kung hahayaan mo lang yun, lalo ba sumasama, pinasasama mo sa sarili mo. Wala kang dapat mong sisihin, kundi ang sarili mo, hindi mo nang pwedeng sabihin na magturo ka, kaya ako nagiging masama kay pastor. Dahil ako kaya, hindi, pwede yun. Parang adaming nature yun. Kaya nga naging masama dahil pinili mo yun. Nagdesisyon ka. Nagawin mo yung kasama na yun. Di ba? Hindi pwede yun. Kaya, ang tanong eh, ganito. Introduction tayo. Bakit mahirap maglakbay sa buhay na ito? Di ba? Yung mga tanong na ganyan eh. Di ba? Bakit mahirap maglakbay sa mundo nito? Bakit kailangan mo makaranas ng paghihirap? Kaya mo yung mga nag-gym. Mahirap yun, ha? Sa gym, magbabayad ka na, magbubuhat ka pa. Ang bibigat ang bubuhatin mo. Di ba? Tapos, magugutom ka pa. Ang lakas mo uminom. Ang lakas mo kumain. Pinahirapan mo sarili mo, gastos ka pa. Pero ginagawa nila yun, nang magpakayam sila, para ano, dumakas sila. Kaya may tatlong tayo, minsan yan, di ba? Yung mga sa Olympics, sabi nila, saglit lang, 3 rounds na ako tatayo ron. Pero ilang taon ko, in-practice ko. Tinrain. Tapos akit lang ako, 3 rounds, tapos talo pa ako, tagal. Isang talo, taong kong in-practice yun. Diba, yung boxing, 3 rounds lang, oh.
unang laban, kailangan kalaban ka ng mga 4-5 eh. Di ba, no? Ganon, yung mga sa PBA, sabi ni Jung Marpardo, ganyan natin, PBA, okay. Di ba? Tapos ang best player, hindi na mabilang. Sabi niya, mahirap yung training ko. Ang training ko, sinasaway ako ng nutritionist. May nutritionist rin. Inaalagaan siya. Ang pinapakain sa kanya. Gusto, pero kailangan daw tayo ngayon. Inaalagaan siya ng San Miguel. Babayad ng San Miguel ng pinakamahusay na nutritionist. Pinakamahusay na doktor. Bibili ang magbabayad ng San Miguel. Di ba? Para lang siya alagaan. Para pagdating niya doon sa court, malakas siya. Sana ganun, minsan tayo, di ba? Yung expect tayo, yung tao, gagawin na. Di ba? Marami tayong gagawin. Di ba? Pero talaga, bibira. Ganon ang kanya, mahirap, sabi niyo, mahirap ng training ko. Mas madali pa sa akin ang maglaro. Dahil enjoy ko na maglalaro. Pero yung training, pilit ko lang yung sarili ko. Pero kung nandun ako, naglalaro na ako, mas masaya pa ako. Ganon ang ng buhay. Kaya nararanasan natin, ang hirap sa mundo. Ang tanong ay ganyan. Dahil bakit? Talagang, kailangan natin mag-iras kasi merong kalaban tayo, may struggle tayo. Sabi ni Pablo, yung kaya mo, yun ang ginagawa ko. Pero yung gusto ko, hindi ko magawa. Mayroong pakikibaka na nangyari sa pagkatao. Sabi ni Pablo, tapos sabi sa Santiago 4:1, nagkakalaban-laban kayo dahil sa inyong masasamang hangarin. Pero meron struggle na nagaganap. Tapos sabi doon sa James 1, sabi doon, yung hindi kayo tinutokso ng Diyos. Natutokso kayo dahil sa inyong pitak ng laman. Diba? Hindi ka tinutokso ng Diablo. Ikaw ang natutokso. Diba? Nagawin mo to, gawin mo yan. Na nagbubunga ng hindi maganda sa ating buhay. Nagbubunga ng hindi maganda sa ating buhay. Kaya ang tanong ito, paano natin mararanasan ang kalakasan sa paglalakbay sa mundo ito? Paano natin mararanasan ang kalakasan sa paglalakbay sa mundo ito? Una, isipin mo hindi ka nag-iisa kasama mong Diyos. Pangalawa, huwag mong kalimutan ang lumapit sa Diyos. Pangatlo, paano maranasan ang kalakasan sa paglalakbay mo sa mundo ito? Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Isipin mo hindi kayo sa kasama mo ng Diyos. Naniniwala po tayo kasama natin ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi naniniwala ka pa kasama, hindi mo kasama yun, hindi mo afford na yun. Hindi yung papel pinapapasok sa Jesus sa buhay mo. Pero kung tinanggap mo na si Jesus, pinapasok mo na siya sa buhay mo, nandiyan siya sa'yo. Kasama mo na siya. Kasama na natin ang Panginoong Jesus. Ngayon, di ganito. Bakit dapat natin isipin na hindi tayo nag-iisa kasama natin ang Diyos? Una, dahil ito'y pangako ng Diyos sa atin eh. Sabi sa Matthew 28:20, tandaan niyo ito. Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tandaan niyo ito, sabi sa mabuting balita. Tandaan niyo ito. Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Basahin natin yung Hebreo 13:5 and 6. Palibasa Hebreo chapter 13, verse 5 and 6. Okay, panding. Kayo magmukhang pera. Mas gaya na kayo sa anong mga nasa inyo. Kapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan na. Kaya malakas ang loob natin masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin.
hindi ako magtatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Yun, yung ba? Sabi, hindi kita iniwan ng pababayaan man. Ang Diyos ang tumutulong sa atin. Kung hindi natin kasama ang Diyos, may napapabayaan na tayo. Diba? At walang tutulong sa atin. Hindi natin kaya tulungan sa sarili natin. Diba? Sabi ni Jesus, without you ngayon natin. Diba? Kaya kasama natin siya. Para may tutulong sa atin. Pag nagnanasa yung pita ng laman natin, di ba? Gusto natin gusto. Minsan susukatin ka eh. Magagalitin. Gagalitin ka na. May blessing naman, di ba? Blessing yun. Dahil matututo ka magbigil sa sarili, matututo ka magpasensya. Mananagot siya sa Diyos, nananagot siya. Di ba? Nanunukso siya, nagagamit siya ng job doon. God, ng demonyo. God. Pero blessing yun, sa pinutokso. Blessing kasi bakit? Meron siya natututunan. Natututo siya magbigay sa iya, natututo siya magpasensya. Natututo siya magpangamba. Natututo siya mula. May natututuhan siya maganda. Pero yung ginagamit ng job doon, labi siya sa lahat Diyos. Papaluhin siya ng Diyos. Papaluhin niya siya. Kaya, tandaan natin, no? Kasama natin ng Diyos. Kaya nga, yung bago Kristiyano ko, yung kagad na ginawa ko, yung Revelation 20, nakatok sa pintuan. Sino magpapasok sa akin? O ipapasok sa kanya at takapin ko sa amin niya. May makakit sa akin, nabi yung sasaluhan na ako ng Diyos, hindi na ako nag-iisa. May kasama na ako sa buhay. Di ba? Kasi hindi ko kaya tulungan sarili ko. Pinapasok mo siya sa puso ko. May sinasaluhan niya na ako. Pagtsatsagaan ka niya. Hanggat hindi ka nababago, hanggat maraming ugali ka pang hindi maganda, hindi ka niya iiwan, hindi ka pamabayaan. Diba? Hanggat madala niya tayo doon, makaharap tayo sa langit na gusto niya maging maayos ang buhay natin sa kanyang pagharap sa ating pag-uho. Dahil ito yung pangako ng Diyos eh. Sabi nga ng Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Yung pangako bang yun, nakasama natin ang Diyos, inaangkin natin. Hindi sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niya, sasama kita. Hindi ba? Saka hindi siya kikilos sa iyo pag ang ginagawa mo, hindi maganda. Kasama mo ako, kusintihin kita. Hindi. Kahit magkasama tayo, hindi tayo kusintihin. Di ba? Kasama natin ang Diyos, pero hindi siya kusintidor. Di ba? Pero magulang kusintidor, di ba? Yung gumagaya ng kalokohan yun, nakakasiyang pa. Hindi. Nasa panig natin ng Diyos. Pero kung mali ang ginagawa mo, hindi ka niya kakampihan. Hindi ka niya kakampihan. Pero hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya pinababayaan. Kasama mo rin siya. Pero hindi siya konsultidor. At hindi ka niya kakampihan pag mali ka. Ano ba? Hindi siya kikilos, hindi siya gagawa. Kahit kasama natin siya. So, meron ganyan, diba? Uuwi ang anak sa pamilya. Pero dahil ako ang kanyang anak, parang ginagawa ang magulang. Pero hindi siya, uuwi, tutulog. Ano? Pero ang magulang niya, hindi ano sa kanya. Pero kasama niya, magulang niya. Ganun din. Kasama natin ang Diyos. Pero pag hindi maganda ginagawa natin, hindi niya tayo pupusilin. Kung pagkasal pa, papaluin. Hindi ibig na pagpapalo. Kasama mo siya na pinapalo pa niya. Hindi mo siya kasama para pagpalain ka niya. Amen? No? Pero kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Kasi pangako ngayon. Pangalawa, isipin mo hindi ka naging sa kasama. Dahil wala tayong magagawa kapag hindi natin kasama ang Diyos. Ito John 15 verse 5, sabi dito, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung hindi mo kasama, wala kayong magagawa.
Walang gagawa sa buhay natin para tuminog tayo. Hindi natin kayang patinugin ang sarili natin. Naluduan po natin? Hindi natin kayang pabaitin ang sarili natin. Hindi natin kayang pagandahin ang buhay natin. Hindi. Tanging siya lang ang gumagawa. Kaya na tayo sinasamaan. Basahin natin yan, Genesis 28 verse 15. Magbasa po. Genesis 28 verse 15. Maganda po yan. Makikita natin dyan kay Jacob sa simula pala. Verse 15, palibasa. Dahil siya palibor. Genesis 28 verse 15. At narito, ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at papabalikin kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang sinasalita ko sa iyo. Yun. Ito si Jacob, ito walang-wala pa siya, ang dala niya lang tungkol. Wala siyang asawa, wala siyang mga dalang Inauna siguro siya ni Rebecca kasi niya pupunta siya ni Abraham at ni Rebecca. Tumakas ka, papatayin ka ng kapatid mo. Nang naglalakbay siya, nakatagpo niya ang Diyos at tulog siya Ano pala ito? Luz ang pangalan ng lugar Ginawa niya Bethel. Kasi ito pala ito pala, nagdaanan ng langit. Imamalik man ako gumawa. Sabi niya, nagmumalik mo na ako ng mga wala pa, lahat siya, wala pa, hindi ko siya nakakarating kay Laban, wala pa sa kasawa rito. Sabi sa kanya ng Diyos, no? Tandaan mo, susubaybayan kita, ipagtatanggol saan ka man magpunta. Yun yun, hindi natin kaya ipagtanggol. Yan ang Holy Spirit Minsan, yung siya ito, taas, sabi ng Holy Spirit sa akin, you are my great advocate. Ako ang advocate mo, great advocate. You are my attorney. Sabi ko, Spirit, ito talaga siya. Maglalaban tayo, pagtatanggol. Hindi mo kaya pagtanggol sa sarili mo, di ba? Oo, kaya mo yun. Spirit na. Ako magtatanggol sa iyo. Saan ka mo magpunta? Ay, ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita hiwalayan. Sabi ng Diyos sa kanya daw, hindi kita hiwalayan. Bakit? Bakit hindi siya hiwalayan ng Diyos? At ibabalik saan ka man. Hindi kita hiwalayan hanggang sa matupad ko. Lahat na sinasabi ko sa iyo. Hindi tayo hiwalayan ng Diyos hanggang hindi niya tayo nababago. Hanggang hindi niya tayo napagpapala. Hanggang hindi niya tayo maayos. Hindi niya tayo iiwalayan. Tapos ano sabi sa verse 20 hanggang 22, ito ang pagkakasabi, verse 20-22. Ang ganda ng pagkakasabi sa verse 20-22, sabi dito, nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo, at iingatan niyo ako sa paglalakbay na ito, sa mundong ito. Kayo magpapakain sa akin, kayo magpaparaming sa akin, at makakabalik na muli sa buhay ng aking ama. Kaya kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito, na pinagtayan ko ng batong aling-aling ito, at iaalay ko sa inyo ang ikapok na anumang ipagkakaloob niyo sa akin sa mundong ito. Wala pa siya kayamanan, no? Wala pa. Pero pag pinagamit mo ako, di ba? Kinakain mo ako, pinagpala mo buhay ko, yung mga pagpapala na ibibigay mo sa akin, ibabalik mo yung ikaw ko. Ikaw magiging Diyos ko. Kaya nga sabi sa akin mahirap yung mayaman ka na, tapos hindi ka po, may iba yung dati, may nagsimula ka sa mahirap ka Wala ka na kaya hindi ka, wala ka, mahirap ka naman kaya hindi mahirap sa iyo magbigay ng 10%. Dahil dati mo, wala ka wala ka nga makain, wala ka sariling bahay. O, diba? Wala kang ganito. Kaya madali sa iyo kasi wala ka nagkaroon ka na 90%, dati ka wala ka Yung 10% lang, hindi mo babalik.
O, di ba? Kaya minsan, hindi masaya ang tao sa kung ano meron siya. Kasi bakit pagim sa Diyos, nihanakaw niya. Di ba? Kaya hindi siya masaya. Kaya, mahalaga, bibigay tayo kapul, bibigay ng kasiyahan. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 16, 17 Santiago. Pakibasa po, chapter 1. Wala dyan, nakainais sila. Ibasa. Bago ulit. Santiago 1:16 to 17. Santiago 1:16 to 17. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal ng kaloob ay pawang buhat sa itaas at bumababa mula sa Ama na mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ay pag-iiba. Thank you very much dito sa akin na huwag kayong padaya sa mabuting balita. Huwag kayong padaya mga pagkumyaman. Huwag kang papadaya. Bawat kaloob ng mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan man sa dilim. Di wala siya nagkaloob. Ano mang meron tayo, kaloob ng Diyos. Kaya huwag kang mapadaya. Na yung nasa iyo, sa'yo, hindi sa'yo yan. Kaloob ng Diyos sa'yo yan. Ang pinababalik ka lang sa'yo, 10%. Di ba? Hindi sa'yo yan. Buhay mo, hindi yun. Pera mo, damit mo, hindi yun. Kinakain mo, hindi yun. Wala kang sarili mong pag-aari. Sabi, hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan mo. Lahat ay galing sa Diyos. At sabi niya, hindi niya tayo hayaan sa dilim. Hindi niya hayaan na hindi tayo madilim ang buhay natin. Hindi niya mahayaan na hindi niya tayo pagpapalain. Talagang gagawin niya ang lahat para maging maliwanag ang buhay natin. Gagawin lahat yun ng Diyos. Siya ang gagawa sa ating buhay. Bakit? Dapat isipin mo, hindi kayo kasama ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya siya nagkataon-taon, mahal niya tayo. Sabi sa Mateo chapter 1 verse 23, sabi doon, ang babae ay maglilihi. Di ba? At mahalak siya. At ang tatawag sa bata ay Emmanuel. Ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. John 1:14 ang sabi, si Jesus ay nagkataong tao at ang Diyos ay nakapiling natin. Nakapiling natin ang Diyos. Di ba? Kaya ang Diyos, kapiling natin sa atin siya. Hindi na tayo iniiwan yung pagbaga. Kapiling natin siya. Di ba? Kasi may mga asawa dito, may mga kapatid. Kapiling mo, kapatid mo, asawa mo. Pag meron kang galing mong kalokohan, kahit kapiling mo siya, pinapadama niya ba sa iyong pagmamahal? Hindi. Di ba? Lumibisit ka eh. Di ba? Lumibisit eh. Kapiling mo ang asawa mo ha? Kapiling mo anak mo, kapiling mo kapatid mo. Pero kung meron hindi ginagawa hindi maganda, pinapadama niya ba? Mahal niya ang pagmamahal niya sa iyo? Hindi. Di ba? Usad ka din. O, di ba? Gawin din sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sa nagkatawang tao, binigay nga siya ng Ama sa atin. Para huwag tayo magpariwara ang buhay natin. Kaya lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Na binigay niya kanyang bugtungan lang ng Jesus. Upang sino man ang sasampalataya kay Jesus, hindi na siya mapapahamak, hindi na mapapariwara ang buhay niya. Kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya, ano man ang ating pinagdaraan pangyayari sa buhay, basahin po natin ito. Isaiah 43:1-5. Kahit ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, kasama natin ang Diyos. Pakibasa po. Dito naman, pakibasa, 43:1-5. Isaiah 43:1-5. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh,
nga sa iyo, huwag kang matakot sapagkat iligtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay aking. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita, tumawid ka man sa ilog, hindi ka man lulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Hindi ka matutuko. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Bibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga sa akin, mahal kita, kaya pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, itipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Yung babalik yung dati ating tahanan, yung tahanan natin sa langit. Yun ang ating tahanan. Yung langit. Sabi doon, no? Kahit ano daanan, ano man ating pagdaraanan dito, kasama natin yun. Sabi niya, kahit anong bigat ng pagsubok mo sa buhay, hindi ka mabubuhay. Bakit sabi? Pagkat napakahalaga mo sa akin, dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Huwag ka matakot, ako kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, kasama mo ko, hanggang dadaling kita sa langit, sa dating tahanan ko. Ano man kasi sari-sari tinatahanan ako dito eh. Sa TCS, ako marami akong kinatay na marami akong kinatay na dryer, washing machine, mga speaker, kinatay ko papasiksik lang ko pag lumala, nagpuntungan na yan kinatay ko na para lumog kasi bumabahay. Kinatay ko siya. Ngayon, meron ding radio na tita, basta kinatay ko na rin kasi pumusok na rin. Yung DCS, pinigyan tayo din yung DCS kami yung pastors na yata may sa amin DCS, parang buhay pa si Presi. Parang nagamit ko siya, bigla na lang hindi gumagana. Ang ginawa ko, matagal taon, binilang na itabi ko lang sa isang sulok. Ngayon, nagpapaluwag kami sa bahay. Kasi kinakatay ko nagpapaluwag kami sa bahay. Di kinuha ko siya, no? Sisirahin mo na sinubukan ko muna. Pag tingin yung munda, ngayon, pag-iisip ko sa umaga, lahat ng panalangin, tapos yung sa public matters, tapos yung sa negosyo, hanggang yung check, hindi nawawala doon. Yung check, ang tagal na yun, simula pa ang DCS, 7 years na, may check. Ang dami nung nakaabot doon. Nawala na si Ed Davis, nawala, ganun yung check, hindi nawawala. Ang dami nawala doon, kaya pagdating ng hapon, pero yung yung babae na lagi na ito, tapos pagdating na alas 4, papuri, ayun, kakanta-kanta na ako doon, papuri, 4 to 6. Gusto mo yun, tapos pagdating ng 6, balita, doon na lang ako nakahalinig ng balita. Diba? Nag-uulan, nakinig din ako sa gabi, puro mensahe doon, sa gabi. Papalakas ako, nakakatulong sa akin, lumalakas ang buhay spiritual doon. Nakakanta ako doon. Nakakanta ako ng papuriso. Diba? Nabubukalay sa nagpapalakas. Baka yung DCS. Kaya, unang bukas ko, parang si CRH, iba iba yung kanta. Yung pala, ibabaling mo lang. Kasi sa sunod lang yun ibabaling mo siya, tapos yung antena, itataas mo. DCS nakakatulong sa akin yung radyo yun. Nakakapagpalakas sa akin yun. Pero may pastor, alam ko may pastor. Pero si pastor na, nakapalakas sa akin yun. Si tita, kung ano yung umaga, bubuksan yun. Nakakatulong sa amin yung DCS. Meron kayong DCS dyan. Ang blessing yun. Ano man natin pinagdaraanan? Di ba? Meron doon sa DCS, yung Family Matters, mag-asawa, bagong kasalan. Tapos nabuntis yung asawa, hindi pala pwede mabuntis kasi, merong rare sick.
na 2,000 tao sa mundo, isa lang meron nun. Hindi siya rail, but railless, sick. Diba? Bago pa sa lang, nakalabas na yung anak, siya hindi pa. Na 4 na buwan siya, 3 buwan sa ICU, 4 na buwan siya sa ospital. Walang pero. 5 milyon, sabi, nung lumabas, 5 milyon, walang pera. Maraming sa nila, sa social media nila, may nag-aabot 50, 20 pesos, nag-aabot. Pag kailangan na nila ng bibili ng gamot, maraming gamot, 17,000 ng isa, 5 beses sa isang araw. Pagbilang niya ng pera, sakto. Tapos ang kalakasan nila doon sa ospital, yung asawa, mahilig kumanta, kanta ng kanta yung asawa ng papuri. Nakanta yung asawa niya. Kaya sabi nila, kahit dumadaan kami sa ganitong buhay, kasama namin ang Diyos. Nagpapasalamat kami sa Diyos. Pinupuri namin ang Diyos. Kahit siya hirap na hirap, nato sa ICU. Nagpasalamatan niya ang Diyos. Tuwan-tuwa yung mga doktor, tsaka tuwan-tuwa yung mga nurse. Nabiblas yung mga doktor, nabiblas yung mga anak, nabiblas yung mga nurse. Nung lumabas siya, tuwan-tuwa sila. Walang nabayaran lahat. Yung anak niya na nauna pa sa kanila. Sa DCS, kasama nila yung anak nila. Grabe yung pinagdadaan. Mga tao, ang pinagdadaanan, 1,000 lang, 2,000, 20 lang, 100,000 lang, 5 million. Pero nagpupuri sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Pero mga tao, nagpagdaraanan lang, nililip na problema. Diba? Nagdaing. Daing sila, hindi daing. Papuri sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Papasalamat sila sa Diyos. Kakanta yung asawa. Tungtuwa yung mga nurse. Mga doktor. Nabibla sila kahit dumadaan. Yan sabi nito, dumaan. Bakit pa malakas ang loob? Isada ba yung bigotan? Mahal kami ng Diyos. Nagano kami niya. Sasama kami ng Diyos. Tumahal niya kami. O, sa pugon. Diba? Sabi ni Daniel, mahal ako ng Diyos. Kahit tanin mo ako dan. Sasamahan ako ng Diyos niya. Titik-lupit. Diba? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos di nagmamaliwag kasi ito. Kaya ano ba natin daraanan? Huwag kang mabubuhay o papatuloy ka sa Diyos. Amen? Pupurihin mo ang Panginoon. Amen? Pagpasalamat ka sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagbibigay ko ang lakas na loob sa atin. Awit 94:89. Ganda yan. Awit 94:89. Ang ganda po yan. Ako na lang po bumasa. Kasi dito na maganda yan, isang mabuting balita. Bakit maganda rin naman sa kanan, dito maliwanag. Ito po pag-ipin sa nila, 18 to 19. Kapag aking nagunitang ang paan ko'y tumudulas, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako'y ginugulo ng maraming problema at suliranin, ang wagas na pag-ibig mo sa akin kumakalim. Tingnan pa, Tutuot nga natin madadama ang pag-ibig ng Diyos. Pag tumarating tayo sa mga ganung sitwasyon na ating buhay, ang pag-ibig ng Diyos nagpapatatag sa atin. Hindi, mahal ako ng Diyos. Inaaliw tayo, bibigyan ng kapayapaan dahil alam natin, mahal tayo ng Diyos. Kahit napakaraming problema sa ating David. Ang ginugulo utak ko, ginugulo ang aking kaluluwa. Ang isip ko, ginugulo niya. Ang kalooban ko, ginugulo niya. Ang pakiramdam ko, ginugulo niya. Ang kaluluwa ko. Nung napakaraming problema. Pero ang pag-ibig ng Diyos, mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya kayang guluhin ang isip natin. Hindi kaya niyang guluhin ang kalooban natin. Hindi niya kayang guluhin ang pakiramdam natin. Dahil makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos.
Amen? Nararanasan mo ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Purihin ng Panginoon. Palakpakan ko natin. Kaya dahil mga tayo ng Diyos, huwag mong pag-iisipan ng problema, isipin mo kasama mo ang Diyos. Bakit? Upang maranasan natin ang kalakasan sa paglalakbay sa mundo ito. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa kasama mo ang Diyos. Di po? Sabihin natin sa katabi natin, kapatid, hindi ka nag-iisa kasama natin ang Diyos. Pangalawang punto, huwag mo kalilimutan ng lumapit sa Diyos. Di ba? Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagalat na bibigat ang lupa. Pasabi niyo aking pumatok at magalat kayo sa akin. Ay ako'y maamor, mababaw loob, makakasubukan ng kapahingaan sa akin ng iyong kaluluwa. Pag lumapit tayo sa Diyos, huwag mo kalilimutan lumapit sa Diyos. Kasi ang problema sa tao pagod na, ayaw pa lumapit sa Diyos. Sino-sino tao ang nilalapitan. Lumapit mo muna sa Diyos. Maraming lumapalapit ka, pero Diyos nagsabi sa iyo, lapitan mo yung tao. Pero una ang nilapitan mo. Di ba? Paano? Paano palagi tayong manalangin? Yung sabi ni Jesus, palagi kayong manalangin. Lucas 18:1. Nagsabi ni Jesus ng talinghaga, huwag tayo patuloy na lumakas ang buntag. Manalangin kayo palagi para huwag kayo maglubaypay. Diba? Balbo dyan, maglubaypay. Sa Biblia, para huwag kayo mawala ng pag-asa. Lagi kayo manalangin. Tapos sabi sa 3:6-7, huwag kayong mabalisa sa anong bagay. Ay, anong bagay nagbibigay ng kabalisahan sa iyo? Kasi yung mga limit, kasi meron mga tao, magaganda trabaho nila. May mga ibon. Hindi ang pera, hindi nagbibigay sa kanila ng kabalisahan. Pero minsan, may mga tao na nagbibigay sa kanila ng kabalisahan. Asawa, anak. Di ba? Anong bagay? Kahit anong bagay yan. Nagbibigay ng kabalistahan. Sabi ng Diyos niya, let your request be known. Sabihin mo sa Diyos, sabi mo sa, each problem, say to God. Bawat problema mo, sabihin mo sa Diyos. At pag sinabi mo sa Diyos, magpasalamat ka na. Nang sa ganoon, ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng iyong pag-iisip, kung siyang mag-iingat sa iyong puso't pag-iisip, kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, pag sinabi mo yung bagay na yun, may tao na i-discuss, may ito dyan, sa tao yun, di ba, hindi ka? Tulungan ko, paano mo, di ba? Parang, pag maguli po utak ko dyan, kalooban mo dyan. Di ba? Tulungan mo ako, Panginoon. Ayoko namang iwasan. Diba? Mayroon na maiwasan mo. Talo ka. Kasi baka hindi mo sila pagtatagong pa yan. Diba? Diba? Sila magtatagong pa yan. Gusto mo ayaw nun. Ayaw mo bakit? Wala mo makiyaw. Hindi pwede kakagatan mo kayo. Diba? May mga tao ayaw magbago. Diba? Ayaw mo lang magbago. Diba ba? Sabihin mo sa Diyos, sige, magkaroon ka ng kapayapaan, ayaw pa yan, mag-magkakate. May pera ako dyan, mas na ako dyan, influensya ako. Huwag gano'n, may dihari ka sa Diyos. Diyos ang dadali sa ito. Palaging magbasa ng Biblia. Basahin mo, alam mo kasulatan sa pagkat ito'y magpapalakas sa iyo ng kalooban. Di ba? Magpapalakas sa iyo ng kalooban. Matthew 4:4, nung tayo hindi nabubuhay sa tinapay na kundi sa bawat salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, pagkain mo, magpapalakas sa iyo, magbasa ka ng Bible. Napakasarap magbasa ng Biblia. Kaya yung silinig, sinasabihan kayo, magbasa ka ng Bible. Hindi pwede yan. Tumigil yan sa pag-aaral kung hindi ka magbasa ng Biblia.
Sabihan niya, babusa siya. Tapos yung nabasa niya, yung Bible lang. Natitigil ko siya. Hindi ka magiging masaya kahit may tapos ka sa pag-aaral. Hindi ka magbabasa ng Biblia. Ang Biblia lang ang nagpapasaya sa buhay ng tao. Sabi ito sa Joshua 1:8, di ba? Kung kalintang basahin ang kanta yan, kundi magulay-gulayan mo araw at gabi, nang sa iyo giginhaw ang iyong pakiramdam. Di ba? At ikaw ay magtatagumpay. Ang tagumpay ng tao nasa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Letter, ano letter? Letter C. Palaging dumalo. Sa gawain ng pagtitipon, huwag kang absent. Kasi dito sa gawain ng pagtitipon, sabi, huwag mong pababayaan ang pagdalo sa pagtitipon. Kundi, magpalakasan kayo. Diba? Diba? Pag tumalo ka sa pagtitipon, makakaranas ka ng kalakasan. Alam ka naman sa'yo ng Diyos. May kapatid ka. Ano siya? May gift of encouragement. Kaya, may hiling mag-encourage siya. Na-encourage ka. May mga gift dito eh. May mga gift of yung kapit-kapit ka, nakakalakas na sa'yo. Diba? Nag-gift, kumusta ka na kapatid, nakakatuwa na ka na. Diba? Papalakas na sa'yo yun. Huwag kang absent. Kasi pag ma-absent ka, talo ka. Nabawasan ka ng lakas ng iyong buhay spiritual. Huwag mo pabubayaan ng mga ito. Ito, pasahin natin. Huwag mo pabubayaan yung panalangin, pagbabasa, pagdalo. Huwag mo pabubayaan niya. Bakit? Ito. Ako na rin po ang mabasa. Dito kasi maganda eh. Baka yung ano sa Jeremias chapter 2, 17. Ang ganda dito eh. Jeremias chapter 2, verse 17. Ikaw na rin, Israel, ang dapat sisihin sa nangyari sa iyo. Tinarigdan mo ko na yung Diyos. Akong siyawin ng mali sa iyo, sa iyong paglalakway. Inaakay kita sa paglalakay mo sa mundo ito. Pero ang ginagawa mo, ako, tinatagdan mo ko, wala kang ibang dapat sisihin kundi sarili mo. Di ba? Sa paglalakbay mo sa mundo ito, nakakay kita, pinakakain kita, naramdaman kita, binigising kita, bibigyan kita pa ng buhay, pagkakataon, parang mabago pa. Hindi kita pinakapatay ka agad. Di ba? Kaya kung ikaw man nakakaganyan, wala kang dapat sisihin kundi ikaw. Sabi niya, no, wala kang dapat sisihin kundi ikaw. Kasi pinabayaan mo pagbubas ng Biblia. Pinabayaan mo pananalangin. Pinabayaan mo pagdalo. Eh, tanong hindi kami sa'yo. Kung manghihinga ka, sino sinisihin mo? Kaya yung iba eh, is nakakatamad na nga buntahan eh. Kasi baka yung matagal na nagsimba rito. Samantala ako, hindi ko naranasan yan eh. Kasi ako, ang katwira mo, buhay ko to. Dapat to, huwag kong pabayaan. Buhay ko to. Di ba? Hindi namin alam, kasi ang miyembro sa amin, dami eh. Dumadaan medit eh. Yung pastor na yun, wala na kayang gano'n. Gawin yun. Kaya, sariling sikap kami. Yung mga kapilan, nagpapalakasan. Ng kalalakihan, ng dalawan, ng kababaihan. Yung nanay ko, gano'n, partner, ng bataan. Daan nga sila. Palakasan sila. Di ba? Kaya ang pastor na kapag-aral ng higit, nakagagawa niya dapat niya gawin. Huwag pabayaan. Kaya kung ikaw ay nanghina, pero kan maraming problema, wala kang dapat sisihin, kundi sila, ikaw. Yan. Ito na. 49. Isaiah 49. 14 to 16. Ito po, ang ganda rin mo nito. Pagkakasabi rito, babasahin nyo na lang po. Kunti lang oras ka. Ito po, sabi dito, 14, Isaiah 49:4. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan tayo ni Yahweh. Nakalimutan niya tayo. Ang sagot ni Yahweh,
Malilimutan kaya ng ina ang sariling anak, hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iluwan? Kung meron bang inang lumimot sa kanyang puso, ako hindi lilimot sa iyo kahit sa sandali. Jerusalem, hindi kita malilimot, pangalan mo nakasulat sa aking mga palad. Yung Jerusalem, wait, nilagay ko itong pangalan ko, Willie. Hindi kita malilimot. Pangalan mo nakasulat sa kamay sa palad ko. Archie, hindi kita malilimot. Tignan mo kamay ko, nakasulat pangalan mo. Di ba? Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Yan nakakalimot. Tayo. Wala kang dapat sisihin, kundi sarili mo. Kasi bakit pinabayaan mo ang Diyos? Kinalimutan mo ang Diyos. Nilaligdan mo ang Diyos. Hindi mo minahal ang Diyos. Ano yung bubuhay niya sa'yo? Hindi. Puro ka bisita sa buhay mo. Siya sa isip mo. Diba? Hindi sarili mo. Hindi ka pinabayaan ng Diyos eh. Hindi pinabayaan mo ang Diyos. Diba yung Israel nasa Goshen? Sarap na ng buhay. Ginawa ng Diyos. Ayaw na pumunta sa Paramisla dahil na siya sambahin. Pinapalis doon eh. Sinabi na yun. May vision na yun. Palis. Hindi mo maalis. Sarap ng buhay na. Ginawa ng Diyos. Nagdahin ng hari na hindi kilala si Joseph. Binihirapan sila. Naghihirapan sila. Tawag sa Diyos. Ngayon, sa kanya. Hirap buhay dyan. Tayo doon. Sa Judges. Di ba? Bakit ba naghihirap yung mga bayan? Paggawa ng hari. Kasi bakit? Pag sumasagana sa buhay, hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi na siguro, banal yun. Sa ngayon, gano'n. Hindi na nangyayari. Tamad na ng gawain. Ha? Kasi bakit? Ganda trabaho, nakatapos. Diba? Nagbibigay ng kalungkutan sa magulang. Siyempre, magulang malungkot. Hindi siya masaya. Dahil nakikita niya bakit ganito na. Hindi mo na ako nagkunan. Diba? Malungkot. Tuloy. Hindi nagpapasaya. Sabi, hindi, sasaya yan. Bubulong lang ako, malaki-laki dyan. Matay na, nakangiti na yan. Tuntuan na, abutengan na yan. 1,000 lang. Diba? Ganun na kayo, ganun. Ganun na kayo minsan. Alam mo, diba ba? Panghuli. Anong kalakasan natin malalas sa paglalakas ng lumito? Magtiwala tayo sa Diyos para huwag tayo mawala ng pag-asa. Pangalawa, magtiwala tayo sa Diyos para huwag manghina ang ating pananampalataya. Diba ba? Sulat na lang po natin. Pakibasa niyo na po. Sakto na po na siya. Basahin na po yan. Maganda po yan. Habakkuk chapter 3, verse 16 to 19. Sabi ni Habakkuk, bago man hindi mamumaya. Baka man ang hirap ng buhay. Mananalig pa yun. Magtitiwala pa yun sa Panginoon. Ito, maganda yung Hebrew 11 mo, sabi dito, tayo magkakaroon ka lang ng pananalig kung nagtitiwala ka sa mga bagay na hindi mo inaasahan, katunayan mga bagay na hindi mo nakikita. Magkakaroon ka ng pananampalataya kung naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos. Diba? Na hindi ka niya iiwan ito ang biyahe. Ano ginawa ni Abraham? Hindi niya pinahinga ang kanyang pananampalataya, kundi lalo pang lumakas ang kanyang pananampalataya. So, umaga ito mga kapatid, magtiwala po tayo sa Diyos. Tiwalaan natin ang Diyos. Di ba? Minsan, hirap tayo magtiwala sa Diyos kasi hindi natin abot ang isip natin. Kaya sabi ng Diyos, my thoughts, not your thoughts, my ways, not your ways. Wala ka nang gagawin. Huwag mo na isipin. Huwag mo na ang gawin mo lang. Magtiwala ka sa akin. I am in charge. I am in control. Tiwala ka lang sa akin. Tiwala ka lang sa akin. So, umaga ito, mga kapatid, nangihina ka ba? Pagal ka ba? Dahil sa dami ng problema sa buhay? Huwag kang mawala ng pag-asa. May kalakasan tayong mararanasan sa ating paglalakbay sa buhay natin sa mundo ito. Tandaan mo, isipin mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Huwag mo kalilimutan na lumapit sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Ang mahalaga, pangwakas, palakasin mo ang iyong buhay spiritual. Sabi ni Pablo,
Bagaman naghihina ng aking katawan, lumalakas naman ang aking skin. Ang katawan ko, panghina na eh. Doon, lumakit sa heart ko eh. Kaya ako puso eh. Iba eh. KCG na naman ako eh. Bukas pupunta ka kayong pagtakat. Ngayon, tapos iba naranasan ko yun. Isang mata lang nakakabasa sa akin. Diba, Robbie, ganun din. Yung katawan ng natin, umihina. Pero kahit umihina ang katawan ko, yung espiritu ko hindi umihina. Hindi kayang pahinain ng katawan ko ang aking isip. Hindi kayang pahinain ng katawan ko ang aking kalooban. Hindi kayang pahinain ng katawan ko ang aking damdamin, ang aking pagramdam. Kasi bakit? Palakasin lang po natin ang ating buhay spiritual. Nang sa gayon, maranasan natin ang kalakasan sa paglalakbay natin sa mundo ito. May kalakasan sa paglalakbay sa mundo ito. May bilang buhay natin. Hindi ba? Kung gusto natin magtagumpay, maging malakas tayo sa mundo ito. So maraming pagsubok at problema. Meron sa teknik ito, wala sa langit. Uuwi tayo sa langit na tayo nagtagumpay sa tulong at awa at habag ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo natin ito.